Isang panibagong araw na naman nga guys nang pasok ko sa trabaho dito sa Japan. At pagka uwi ko nga ng bahay, diretso na ako nagluto nitong Pinoy style chicken curry. Kaya tara, samahan mo ko. Ohayo gozaimasu, kakauwi ko nga lang pala guys ng bahay. Kung mapapansin mo nga sa mga vlog ko na araw-araw, lagi na lang akong gabi kong umuwi. Araw-araw din kasi guys yung OT namin sa trabaho. Sa mga bago nga pala dito sa page ko na mga nagtatanong kung anong trabaho ko dito sa Japan, mekaniko nga pala ako guys dito ng mga truck at ng bus. 99% na taga-ayos at 1% naman na taga-sira. Yun no? Time check nga ay alas 8 na guys dito ng gabi. Isa nga sa challenge bilang isang nagtatrabaho at nagbablog dito sa Japan, kasi pagkatapos ng maghapong trabaho mo, iisipin mo naman kung anong ipapakita mo sa vlog. Hindi nga rin guys madali yung pagbablog kasi mahabang oras din yung ginugugol para makabuo ng 3 minutong vlog. Minsan nga wala na akong oras sa sarili ko pero okay lang, importante may oras ako sa'yo. Yun no? Nakakataba din kasi guys ng puso kasi simula nung nag-vlog ako may mga na-inspire at namomotivate daw sa akin. Kaya kahit hindi nga guys madali, pinagpapatuloy ko pa rin kasi nag-i-enjoy ako na makatulong at mapasaya kayo sa simpleng mga vlog ko. Kaya shoutout sa inyong lahat guys, sa lahat ng mga nanonood at ng mga sumusuporta sa mga vlog ko. Balik nga tayo guys dito sa ginagawa ko. Kinuha ko na nga rin pala agad yung mga sinampay ko sa labas. Kung napanood nyo nga guys yung vlog ko kahapon, ito yung nilabhan ko kagabi pagka uwi ng bahay. Maganda naman maghapon yung naging panahon dito sa Japan, kaya lahat ng sinampay ko natuyo agad. Sa mga nag-aalala nga pala guys na baka daw mawala yung sinampay ko sa labas kapag iniwan, huwag ka na mag-alala kasi wala namang nagnanakaw dito sa Japan. Base kasi sa ilang taon kong experience dito sa Japan, bihira lang yung nakawan dito. Kadalasan yung mga payong at bisikleta na hindi nakakandado. Kaya kung pagmamayari mo na, ikandado mo na, baka makuha pa ng iba. Yun o baka i-skip mo na naman kasi panay banat ako. Fast forward, pinagsabay ko na nga din pala guys yung pagpapahinga at pagluluto. Pinag-isipan ko pa nga guys kung anong luto yung gagawin ko dito sa manok, kung Japanese style o Pinoy style curry. Gusto ko nga guys Japanese style curry na lang yung lutuin ko kasi mas madali lang siya. Pero dahil konting cubes na lang yung natira sa golden curry, kaya Pinoy style curry na lang yung lulutuin ko. Hinugasan ko na nga din pala guys yung patatas at carrots na gagamitin ko. At sinunod ko na rin hugasan yung karne ng manok. Isa nga to guys sa naging problema ko dito kapag nagluluto. Kapag nakakalimutan ko na ilabas sa freezer yung gagamitin kong karne. Kaya habang pinapainit ko yung kawali at mantika, binabad ko muna sa tubig baka sakaling lumambot. Gusto ko pa nga sanang ipainit na lang sa microwave, kaso nga lang dagdag na naman sa kuryente. Wala rin pala ako guys oras para hintayin na lumambot siya mag-isa. Pero dahil solo lang naman ako dito at solo lang naman akong kakain nito, minsan nag-eksperimento na lang talaga ako. Kaya kung may mali ka man na makikita sa ginagawa ko, don't do this at home na lang. Tanging kami mga professional lang kasi yung mga nakakagawa nito, you know. At kung makikita nyo nga guys, napalambot ko lang din naman agad yung karne ng manok, kaya nilagay ko na din agad yung carrots at yung patatas. At pagkatapos ko nga guys imekos-mekos, naglagay na rin ako ng mga panghalo. Naglagay ako ng pamintang durog, pamintang buo at dahon ng laurel. Diretso ko na nga rin pala to nilagyan ng asin. Tapos minekos-mekos ko na lang din ulit. Fast forward, pagkatapos ng ilang minuto, nung nakita ko na malambot na yung lahat, saka ko na nilagyan ng gata. Curious din tuloy ako sa version nyo. Nilalagyan nyo rin ba ng gata yung sa inyo? Gata naman talaga siguro kapag Pinoy style, di ba? Konting kwento lang, sa amin kasi sa Bicol, karamihan ng putahe nilalagyan ng gata. Kaya sa mga Bicolanong kagaya ko na planong pumunta dito sa Japan, huwag kayong mag-alala guys, may gata tayo dito. Pagkatapos ko nga guys malagyan na ng cubes, seasoning at curry powder, minekos-mekos ko na para kumalat na yung lasa. Tinakpan ko na nga rin pala siya guys para pakuluan ng ilang minuto. At pagkatapos nga guys ng ilang minuto, ayun, kumukulo na. Minekos-mekos ko na nga lang din ulit para pantay sa paglambot, walang lamangan. Para sa finishing touch nga guys, kinuha ko na dito yung natatago kong bell pepper o capsicum. Nilagay ko na nga rin kasi kapag hindi ko pa to ginamit ngayon, baka tubuan na ng dahon sa ref. Dinamihan ko na nga din pala guys yung luto ko kasi pagkain ko na to hanggang Sabado. Hanggang Sabado pa kasi yung pasok ko sa trabaho. Hay, can't say this. Pagkatapos nga guys, naglagay na ako dito sa isang plato para matikman na. Dahil kumain na ako kanina, hindi na nga pala ako naglagay ng rice dahil pagkain ko pa to para bukas at sa makalawa. Pero kung gusto mo man tong matikman, sabi ka lang, marami naman to. Kahit nasan ka man, papadalhan kita. You know. Itadakimasu. Chicken. Wow. Creamy.
Yun lang, hanggang dito na lang. Huwag ka ulit mawawala bukas. Maraming salamat ulit sa iyong ilang minuto.